Enteng DIY Powder Works, powder coating, curing oven, the best of course. Kung hanap mo i-finish na matibay, makintab, maganda, walang kapantay. Enteng DIY, siguradong maaasahan. Enteng DIY Powder Works, powder coating, solid ang looks, proteksyon at ganda, sabay-sabay, quality finish na tunay. Okay, ito, may tayong gagawin ngayon. Ito kasi aming tricycle ay ninat-ngat ng pusa, pinaglaruan. Ayan, sira ang foam. Yung ibabaw, pinagkakalmot ng pusa. Tapos, etong upuan naman. Ayan. Binanata ng aso naman ito. Pinagtulungan nga, ang bihira. So, ang maaari lang natin gawin, i-DIY natin na ito lang upuan muna. Yan. So, walang tabla. Ayan. Ay! Ayan siya. Tanggalin muna natin sandalan. Sandalan maganda pa. So, ito. Ayan. Warak-warak na yung pinakaibabaw niya. So, ang problema ngayon ay yun dito sa ibabaw. Yung tabla. So, wala akong makuhanan. So, ganap tayo ng mga pwede natin gamitin. So, ito, marami akong ganito. Ilalagay natin dyan. Mga 8 piraso. Ganito. Yan. Meron tayong makukuhanan pa. Yung dating frame ng screen namin sa bintana. Meron ganito. Yun ang ating kukuhanin. Okay? At ating babaklasin na muna itong itong pinakaupuan. Okay, ito. Nakakuha ako ng aluminum composite. Ito. Yan siya. At ating ano lang gagamitin natin dito para sa ibabaw ng ating upuan. Binaklas ko na kasi yung dati niyang nakalagay dito. Ayan, kalat to. Ayan. Kakating ko na lang yung guhit na yan. Okay. So, ito. Putol na tayo, putol. Ito nga aluminum composite na to. Galing pa to sa bahay ni ka-farmer. Yung mga ritaso niya. Marami kasing ritaso. So, nanghingi ako mga ilang piraso. So, dalawa lang ata na 2 by 3 feet. Nakuha ko. Tabi ko to. Darating ang panahon, sabi ko magagamit ko to. Ito nga, dumating tong panahon na to. Nagamit ko. Yan. Kaya minsan yung mga gamit na mga inaakala mong pwedeng gamitin kahit hindi pa sa ngayon, pagdating ng panahon magagamit eh. Kaya yan, swerte at meron tayong ganitong may lalagay sa upuan, matibay na at hindi pa kakalawang at hindi mabubulok. Kasi ang aluminum composite, compose yan ng aluminum na sheet sa ibabaw tsaka ilalim. Tas ang nasa gitna ay hard plastic siya. Kaya yan. Itong mga aluminum composite, ito yung mga madalas na ginagamit sa mga high-rise building. Yung kinukombinasyon nila sa may mga glass nila. Yan yan. Aluminum composite ang tawag doon. Ginamitan ko na siya ng itong lagari, circular. So, meron talagang special cutter para dito sa mga aluminum composite. Para siyang blade, yung parang ginagamit sa gypsum board. Ginuguhitan lang yan, then ang ginagawa ay ibabakliin lang. Pantay na pantay nga naman. Kaya ito wala tayo nun. Hindi ko alam kung paano gawin. Iba, lagaring baka lang ginagamit. Ginagawa yung talim. Hindi ko naman alam, lahat naman ay merong paraan para maputol ito. Kaya ito, naisip ko itong circular saw natin. Itong circular saw na to, salamat tayo
At ibig ko sabihin ay salamat at nakabili ako sa mga surplus na mga ganito. OC to, Australian surplus, made from Australia, battery operated. Mas gugustuhin ko tong bilhin na mga surplus na power tools kaysa bumili ako ng made in China ng mga power tools. Mas maaasahan yung mga Australian na product. Yan, naputol na natin at sukat muna natin kung may labis o may kulang. Ayos, sakto naman. At hindi ko na tinuloy yung aking plano na puro kahoy. Mas matibay ito kaysa dun sa may sinasabi kong 1-in-1 na kindry na kahoy. Ito talagang hindi mabubulok. Yan, tas igagawa ko na lang siya ng frame para yan, yung bridging niya, yung suporta niya para sa mga distance hindi masyadong lulundo pagka masyadong malayo ang distance yan. Kaya ganyan ang gagawin natin, kahoy na lang. Ayan, yung kanina meron tayong surplus tools na circular saw from Australia, OC to. Ngayon, ito naman meron tayong tools na nail gun, nailer, yan, nail gun yan. Puro battery operated, no? Yung circular saw natin battery operated din. Ito pwede itong magbalan ng parang ang haba ng pako pwedeng gamitin dito is 1 3/4. Mas maba pa sa 1 1/2 eh. Yan. Kaya tagus-tagusan siya. Tapos edimedya lang itong kapal ng kahoy na papakuan natin. Mabilis ang trabaho, maganda. Matibay siya. Itong tools na to, pwede siya sa staple, pwede rin sa yung pako maliliit. Kaya yan, makikita nyo mamaya, pwede natin gamitin to sa pag nag-upholstery na ako, gagamitin natin to sa upholstery. Basta't mga Australian products na power tools, maasahan dyan itong Osito, tsaka yung kanyang yung Ryobi brand. Yan. Kasi yung blower ko, Osito rin. Yung grass cutter ko na battery operated, Osito rin. At yung parang grass trimmer din, Osito. Edge trimmer, Osito. Osito. Kaya maganda siyang gamitin at matitibay pa. Kung nagbabalak kayo bumili ng mga ganitong Australian products, mga surplus, meron silang page sa Facebook. Bilihan ng mga murang power tools o kaya marketplace. I-type nyo lang si Ryobi o si Osito. Marami na rin mga power tools na magaganda. Eto, magpapalit tayo ng bala. Kasi parang plywood na lang itong papakuan natin eh. Gamitan natin siya ng di-uno na bala. Yan. Pwede na yan dyan. Para lang kasing plywood ang kapal na itong aluminum composite. Yan. Papakuan na natin. Siya nga pala, pagka sinabing Osito tsaka mga Ryobi power tools, mas sila, mas maraming, puro sila battery operated. Kaya talagang meskisan, pwede mong dalhin, nasa bubong ka, nasa walang hindi siya wired. Mas madaling gamitin, mas conveniente, makakakilos ka ng maayos na walang inaalalang cabling iikot-ikot sa katawan mo. Yun nga lang, yung battery medyo may kamahalan, pero naman, sapat naman at maasahan kahit na medyo may kamahalan. Kasi yung battery ng mga ganito kadalasan nasa 1,000 plus ang isang battery niya. Wala pa doon yung charger. Yung charger nasa mga 800, ganyan. Makakabili na sa mga surplus products din. Yung Ryobi battery, meron dyan sa Shopee tsaka Lazada. Nakabili na ako, mas mura siya. Okay siya. Working naman siya, magandang performance. Gamit ko sa grass cutter ko. Yan, patapos na tayo. Ito nga pala, yung power nito na-adjust, may adjustment sa taas. Yan. So yan, nalagyan na natin siya ng foam, mga retaso din yan, so wala tayong gastos.
pirasong foam, tsaka meron ako sobrang upholstery na sa dati kong ginawa doon na upuan ng asandalan din ng tricycle. So ayan, at atin na itong ilalagyan ng upholstery. Ayos. Ito yung sinasabi ko kanina, no. Pwedeng balahan ng ng staple. Yun nga lang, ang ano lang dito, hindi siya yung edge ng pagka letter U niya ay hindi tulad ng ordinaryong staple gun na ginagamit na nag-upholstery. Mas square siya. Ito medyo letter U siya at may makitid ito. Parang mas maganda pa rin yung sa ginagamit ng nag-upholstery kasi mas malayo yung pagkagap ng letter U niya, hindi masyadong stress yung pinaka leather o yung upholstery pag ginatak. Kaya ito, magta-try na tayo rito sa isang side na to bago tayo magta-try sa kabila para na-i-stretch natin siya. Ayan, no? Kung mapapansin nyo ako, no, kada stapler ko, hinahagod ko sa harapan. Yan, para wala siyang kulubot. Hagod-hagod lang. Yan, stapler, tapos hagod ulit yan sa harap. Hatak, tsaka hagod. Ayan, ganyan. Para wala talagang kitang kulubot. Ayan siya. Okay. Sige, tapos nito ay kakabit ko na. Hindi ko na muna siya malalagyan ng plastic cover. Kasi yung plastic cover ay nanigas at kumbaga parang yung may moisture siya, hindi siya may stretch na maganda. Yung kasi tip sa mga nagpa-plastic cover ng mga upholstery, kailangan ay malambot para na-stretch siya din tulad nitong upholstery. So ang gagawin mo para may stretch siya, ibilad mo siya sa araw o gagamitan mo ng heat gun para malatag siya na maayos. So ayan, nakabit na natin. Hindi ko muna nilagyan ng plastic. Ito may plastic, ito wala. Gawa ng kaya walang plastic. Gawa ng itong kanyang plastic ay matigas. Kailangan ay maarawan ito, nakasampay para maganda ang latag ng kanyang pagkakabalot. Matigas pa, grabe, hindi pwede. Pagka umaraw na lang, tsaka ko na lang siya lalagyan ng plastic cover. Okay, ayan siya. Tapos din daming kalat. Okay.